Opo, opo. So ano po ang aasahan ng mga magiging katulad nito mga beneficiary sa panahon po ninyo? Sa sa LBO, I can assure na it will be sustained, dahil ako after my term sa October, hindi naman po ako tatakbo, no. Babalik ako sa aking pagiging CSO. So lahat ng mga recipient namin, most of them are LBO members. Yun na lang ang i-maximize namin kung ano yung assistance na ano nila. So yung mga ginagawa namin na dati naman namin ginagawa, yung mga humanitarian services to the people, kasi meron din kaming NGO, ibig sabihin non-government organization. Meron na kaming pondo, kung mapalago namin ito, meron na kaming pondo, not necessarily na mag-rely pa doon sa outside donors. Ito yung gusto nating mangyari. Kaya nga sabi ko kanina, sabi ko kay Minister, dapat jihad tayo, jihad against poverty. Fight against poverty. Dapat palakasin natin yung ating economy. Pag malakas yung ating economy, I think marami tayong matulungan. That's part of our strategy natin ngayon, yung fight against poverty. Okay, MP, lalo po ang limang buwan ng pagnunulang bilang MP. Ano niyo ba mag-enlighten sa amin? Ano po ang iyong napagtagumpay sa loob ng 5 months? Hindi naman natin masabing success na, no? Pero isang milestone. Isang milestone. Unang milestone natin, doon sa aking mandate as a legislator, no? Marami-rami na rin akong mga resolutions na draft at na-approve naman. Meron din akong mga privilege speeches na meron naman action yung concerned agencies and concerned ministries. Marami rin akong co-author na mga bills na para sa ating mga kababayan, nakabenefit sa ating mga kabangsamoro. At bukod doon sa representation, tulad ng na-mention ko kanina, meron din akong funds para diyan sa BHOP, yung Bangsamoro Health, ano ba yung fund? Dating MOP, Medical Outreach Program. Meron din po tayong nailan na pondo para sa ating mga indigent na mga beneficiaries, mga patient under sa BKS program ng MSSD. At katulad ng nasabi ko, ito labas na sa aking mandate. Pero kailangan natin tulungan yung mga orphans, yung mga widows, yung mga PWDs, yung mga senior citizen na kinikita natin yan. Na kung tutusin, labas na po yun sa ating mandate. Kaya medyo tayo ngayon, kumbaga depleted in terms of kahit sabihin pa natin we have our own MOE, pero dahil sa dami ng ating gustong gawin at nagawa ay talagang depleted yung ating budget. Na yun naman po talaga ang purpose natin. Yun po sa committee, marami akong membership. Halos lahat yata, I have 9 membership. 9 members ako ng committee na statutory committee dahil nandito ako para magtrabaho. Kaya sunod-sunod yung mga committee meeting sa Manila, sa Davao, sa Islands. Pero kahit ganun pa man, nagagampanan pa rin natin yung ating pinaka-main na mandate, yung legislation. Yung nga pag-file ko ng bill ng itong Bangsamoro CSO Engagement Act of 2025 at itong Salamat Nasim School Board for the Boys. Inshallah. Okay, MP, how the marginalized groups like the women, the indigenous communities, and also the returning OFW to prioritize their entrepreneurial programs? Meron kaming women organization. Yung kanina naka-receive, isa siya sa mga recipient, yung MWAG, si Dr. Naima Pindi, yung kanyang head. Doon naman sa mga OFWs, dalawa yung recipient natin na malalaking OFWs group, no? Yung sa BIWA, pati yung kay Professor Tahir Nal. So sila po yung nag-cater doon sa mga sectors na yun. So are they tailored also in any resources like financing halal and business training, halal business training? So far, wala pa kaming nagawang mga training sa halal, pero katulad ng nasabi ko, member din po ako ng Committee on Trade, Investment and Tourism. So ako yung, merong mga subcommittee, ako yung chairman ng subcommittee on halal. So pag-usapan po namin yan, kailangan po natin yung halal
halal industry dito sa BRMM dahil bukod doon sa ating religious belief ay it will be potential sa economic lalo na sa global economy. Mas dihamak na mas maraming investor tayong mainganyo pag meron tayong halal hub dito sa BRMM. Pero kasama po yun sa aking committee. Sir MP, balikan ko lang yung sinabi niyo kanina, yung Bangsamoro CSO engagement act. Opo. Nasang level na leading ng committee? Hindi pa po siya na-file. Ongoing pa po yung consultation. Kasi bago po tayo mag-file ng draft na bill, kailangan magkaroon ng inception. After sa inception, magkaroon ng series of consultation. And then, with the presence of the PRLS, yung parliamentary research and research supports ng BTA para kung ipa-file man po natin yung bill na yun, masigurado natin na wala siyang problema sa legal na ano. So far ngayon, 3 na lang po yung aming nalalabing consultation dito sa mainland, sa Maguindanao del Sur, dito sa Maguindanao del Norte and Special Geographic Area. And then after that, presentation na nung output nung DHOLA consultation with the presence of the PRList. And then after that, pag magre-refine na po yun, saka po natin siya i-draft. So, i-file sa plenary, sa parliament. Pagka mayroong mga katanungan po yung ating mga member of the parliament, sigurado po tayo sa ating sasagot na really it's a constitutional. Wala po siyang paglabag doon sa law, both the constitution ng Pilipinas at ng Bangsamoro Organic Law. At nabanggit niyo, Sir MP, na ito isa sa inyong legacy. Opo. Dalawa po, yung Bangsamoro CSO Engagement Act of 2025, pati po yung Salamat Nasim School Board for the Boys. Pag ito ay lumusot, Sir MP, Alhamdulillah, that would be my legacy. ano yung sa tingin niyo magiging impact nito sa Magiging impact nito sa civil society, yung meaningful engagement kasi kailangan natin ng presence ng CSO sa government. Alam naman po natin kung how active is the CSO during the time of the sa emergency, di ba? Sila yung nasa front line, sila yung nagre-relief, sila yung namibigay ng ayuda sa ating mga kababayan na displaced. In times of war, sila yung nananawagan para sa ceasefire. In times of singilan, sila yung nananawagan implement yung agreement. At ngayon, dapat kasama natin sila dito sa implementation ng Dividend of Peace. Masasabi ba natin, Sir MP, na kayo ay still optimistic kasi kung titingnan natin na pag-ito na nasa umigit kumulang 2 months yung Opo. We are very hopeful kasi we are very optimistic kasi ang Chief Minister natin talagang recognize niya yung presence at saka potential yung NGO na magiging partner. But the former Chief Minister, si Ahod Balawi Ibrahim, in one of his statement, categorically sinabi niya na meron kayong role sa Bangsamoro government. Isa yon. Pangalawa, itong ating incumbent Chief Minister, talagang kaya nga niya ako kinuha dahil alam naman niya na galing ako sa sector ng CSO. So that's it. Okay? Okay na. Okay. Okay na siguro kay grabe kasi Sige. Sige. Thank you.